Mga kwentong pambata. Si Detective Ace, Pass. Oras na para umalis. Haha, sige na. Huwag ka namang maging KJ. Kakaway ka ba sa tigre? Tama na. Porket sanggol ang pinsan ko, hindi ibig sabihin na kailangan ko rin maging sanggol. Kaya dapat ka maging sanggol o maging isang bata minsan. Sige na bata, magsaya ka. Paalam. Ace, Ano? siguraduhin mong ibahagi ang candy sa kapatid mo ha. Huwag kang madamot at ubusin ito lahat. Narito ang pinagmamalaki ng aming zoo. Ang kanyang kamahalan, ang Royal Bengal Tiger. Hoy! Bawal magkuha ng litrato. Bakit hindi? Dahil nakakaistorbo ito sa mga tigre. Hindi mo ba yun alam? Talaga? Laging binabaril ang mga tigre sa kagubatan. Isang maliit lang na liwanag ng araw ay hindi makakaistorbo kanila. Kalokohan. Ano? Kunin sila! Uy, tara na Ace. Tara na. Ace, kumusta ang... Wow! Talagang mahilig kang kumaway sa mga tigre. Pinabati kita. Sa wakas, naging bata ka na. Mark, kailangan mong bumalik sa zoo ulit at hindi bilang isang pulis. Ano? Bakit? At teka lang, bakit hindi ka makakapunta? Kasi baka ako makilala ng gwardya at sigawan ako. Nakakahiya. Ano? Ba? Ang ginawa mo doon? Hindi ako ang aking hangal na pinsan. Kailangan kong impormasyong ito. Samantala, pupunta muna ako sa pagtitipon. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi kung anong nangyayari. Tingnan mo ang larawan ng tigre na kuha ng pinsan ko nung nandito siya nung nakaraang taon. At ito naman ang larawan na kuha niya ngayon, 2 araw nang nakaraan. Tapos? Hindi sila parehong tigre. Tingnan mo mga guhit. Iba-iba ang mga porma ng guhit bawat tigre. Nakita mo bang pagkakaiba? Tapos saan napunta yung naunang tigre? Sinuri ko ang lahat ng lokal na payagan nung nakaraang taon. At wala kahit isang nahiulat na pagkamatay ng isang tigre o pagkuha ng isang panibagong tigre. Nakakapagtaka, di ba? Kahit nabanggit, wala. Para sa tigre na itinuturing ng karangalan ng bayan. Grabe! Bakit hindi natin arestuin yung tagapag-alaga ng tigre? Dahil wala siyang sinasabi. Gawin mo na lang ang pakiusap ko sa'yo. Pupunta ako sa zoo. Mga ginang at ginoo, ipinakikilala ang Nature Man, Ginoong Randall Rivers. Mga kaibigan, mga kapwa environmentalista, panahon na para ibalik natin ang utang natin sa kalikasan dahil sobra na ang ating kinuha. Oo, mas malawak na ang kamalayan ngayon at nahihirapan na ang mga mangangaso na saktan ng mga hayop. Sa loob lang ng 2 taon, nasagip na ng ating zoo ang mahigit 1,000 hayop pero kailangan natin ng mas malaking pasilidad. Mangyaring maging bukas palad para sa aming bagong sanktuaryo, isang lugar na may mahigit 2,000 ektarya, kung saan dadalhin at aalagaan ng mga sugatan at pinahirapang hayop mula sa iba't ibang panig ng mundo, isang ligtas na tahanan kung saan mabubuhay ng mapayapa ang ating mga kaibigang hayop. Kaya pakiusap. Bawat dolyar na inyong ibabahagi ay mapupunta sa kaligtasan ng isang hayop. Personal akong magbibigay ng 20 milyong dolyar para sa proyektong ito. At narito ang isang cheque na nagkakalaga ng 5 milyong dolyar para sa dakilang layuning ito. Maraming salamat, Ginoong Muscles.
Ace, sumagot ng ating mga kontak mula sa ibang bansa. Tama ka. Panahon na para kausapin natin ang hepe. Sigurado ka ba? Oo, kailangan natin silang maibalik ng ligtas. Ito lang ang paraan para matigil ang pangangalakal ng hayop. At Ace, lahat ng ito ay base lang sa kutob. Ang tawag dito ay maingat na obserbasyon at deduksyon. Hepe, alam mo kung paano siya, pero tama siya. Paano natin sila ibabalik nang hindi makakaalerto sa mga salbahe? Gawin natin ito kapag abala ang mga sospek at ipaalam ko sa'yo. Tapos na ang iyong trabaho, Ginoo? Oo, natutulog na ang alaga ko. Sino ka nga? Paano mo nakuha ang pilay na yan? Dati akong nagtatrabaho sa Wildlife Rescue Squad. Nasa India kami. Nahuli ng mga manguugong ang isang babaeng tigre. Alam ko na kung hindi kami kikilos, papatayin nila ito agad. Kaya ginawa ko ang tanging bagay na kaya ko. Tumalon ako sa ibabaw ng net. Nagulat ang tigre. Hindi nito naisip na sinusubukan kong iligtas ito. Kaya tinagilid ako at kinagat ang isang parte ng binti ko. Pero nagulat ang mga manguugong at nabigyan nito ng sapat na oras ang rescue squad para mahuli sila. Mahal na mahal mo ba ang mga tigre? Higit pa sa buhay ko. Pero sino ka? Sandali. Hindi ba ikaw ang taong kumuha ng larawan sa zoo? Ang aking pinsan yun. Bakit mo ako kinakausap? Umalis ka na. Iwan mo na ako. Sanders, alam kong hindi nakakadisturbo ang pagkuha ng larawan sa mga tigre. At alam ko rin na iba na ang inalagaan mong tigre. Kaya nasaan na ang isa pang tigre? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ito ang pamilya mo, tama? Ang mga magulang mo, asawa at anak? Ang aming mga kasamaan ay nasa inyong baryo ngayon. Binabantayan ang pamilya mo, prinoprotektahan at tinitiyak na sila'y ligtas. Kung makikipagtulungan ka, maliligtas namin sila. Kung hindi, Ang ating mga pwersa ay aatras. Paano mo nalaman? kung ang isang taong nagmamahal sa mga tigre tulad mo ay nanahimik tungo sa pagpupuslit sa mga tigre, ang ibig sabihin nito ay hindi buhay mo ang nakataya, kundi ang buhay ng mga mahal mo. Sino-sino ang kasangkot sa kalakalang ito? Hindi ko alam. Tumawag lang sila sa akin. Binabantaan nila ako na papatayin ng pamilya ko kung magsasalita ako. Pero may isang tao na kailangan mong... Alam ko kung sino ang taong iyon. Gaano ba karaming alam mo tungkol sa mga di karaniwang hayop sa zoo? Ako ang nag-aalaga sa tigre. Wala akong kinalaman sa ibang mga hayop. Pero maaari kong subukang alamin. Naalala mo ba yung kakaibang pakiramdam nung alam mong may mali sa tigre mo? Tingnan mo kung ang ibang tagapangalaga ay masaya, malungkot o nagsisisi dahil baka sila rin ay pinagbabantaan tulad mo o sinuhulan. Ipaubaya mo na lang ito sa amin. At isa pa, kailangan din naming malaman kung gaano karaming pagkain sa bawat kulungan at kung magkano ang gastusin dito sa zoo. Kayang-kaya ko yan. Bigyan mo ako ng 3 araw. Ace, ikaw at ang pag-usapan ng mga damdamin, alam ko na may natitirang emosyon sa ilalim ng lahat ng utak mo na yan. Huwag magtiwala sa emosyon, pero magtiwala ka sa pera. Alam ko kung paano malalaman kung kailan ang susunod na kargamento. Paano? Kailangan natin ng isang taong may alaga at yung matalino at may pagkatuso. Sa ganitong oras ng gabi, Ang aso ko, hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Tingnan mo kung gano'n siya katamlay. dapat dalhin mo siya sa ospital. 2 araw na siyang ganyan. Ikaw lang ang doktor sa zoo. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ang aking kawawang anak. Pakiusap. Hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Ikamamatay ko. Sige na nga, pasok. Maghintay ka dito. At narito si Ginoong Randall River na nagsisimula sa kanyang worldwide tour para magkolekta ng pondo para sa pinakamalaki at pinakamodernong wildlife sanctuary sa buong mundo. Ginoong River, magkano ang perang... Ikaw ay inaaresto. Ha? Ano? Oh! Anong nangyayari? Totoo ba to? Siya pala yun? Ano?
Ginoong Muscles, kayo ay naharap sa illegal na kalakalan ng mga kakaibang hayop. Anong kalukuhan? Nahuli namin ang pinakabago mong kargamento ng orangutan mula sa zoo kaninang alas 3 ng umaga. Ano? Paano? Ace, sabihin mo sa kanila. Sa mga litrato, alam na namin magkaibang tigre sila. Kami ay nag-imbestiga. Nakipagkita ako sa ilang tagabantay mo. Mawalang galang po, Ginoo. Ipinagbabawal po dito ang hindi empleyado. Patawarin niyo ako. Kasi sobrang mahal ko ang mga hayop. At lalo na, nirirespeto ko ang mga bayani na nag-aalay ng buhay nila para alagaan sila. Kaya dumaan lang ako para mangumusta. Maraming salamat. Halika, magkape tayo. Iniisip ko kung anong nangyari sa tigre na yon. Hindi ba nakakatakot lumapit sa mga hayop na kumakain ng tao? Mahal niya ito na parang tunay niyang anak. Nawalan siya ng kalahating binti habang pinoprotektahan niya ang tigre at patuloy pa rin siya sa pagsagip. Ano? Ganong kalaking dedikasyon? Kilala niyo ba ang mga hayop ng isa't isa? Hindi. Dito sa zoo, bawat tagapangalaga ay may pananagutan sa kanilang hayop. Ito'y para maging maamo ang mga hayop sa amin at hindi malito sa mga amoy ng ibang mga hayop. Parang magiging hindi komportable ang aking usa kung maaamoy nila ang tigre mula sa akin. Kaya hindi talaga ako lumalapit sa hawlan ng mga tigre. Paano ba makakakuha ng trabaho sa zoo? Si Ginoong Grindel Rivers mismo ang kumuha sa karamihan sa amin. Mula sa record ni Sander, alam na namin na totoo ang sinasabi ng ibang mga tagapangalaga. Ang mga record ng ibang tagapangalaga ay nagpapatunay na sila ay inosente. Pero may isang pasimuno sa lahat ng operasyon sa zoo, ang vet. Bitawan mo ako! Responsibilidad ng vet na suriin ang mga hayop bawat linggo. Kaya kung may nakakaalam man ng pagpalit ng mga hayop, tiyak ang vet ang may alam. Wala kayong ebidensya! Kaya mo bang ipaliwanag? Paanong isang vet nakabili ng painting at ginto na nagkakahalaga ng 100,000? Pamana ng pamilya! Maliban na lang kung ang iyong mga minanay binili pa lamang nitong nakaraang 5 taon gamit ang pera. Namumuno ka ba sa kalakalan ng mga hayop? Sa ilalim ng iyong mga utos. Kalokohan! Sinuri namin ang mga gastusin dapat mayroon ng iyong zoo kumpara sa mga nakasaad sa inyong account. Malaking pagkakaiba, lalo na sa pagkain at pangangalaga. Lahat ng mga gastusin sa aklat ay may kasamang mga tunay na resibo sa iba't ibang mga tindahan. Pagkain sa mga herbivore, pagkain sa mga carnivore, mga medical na gamit at pangangalaga. Sa mga kumpanya kung saan ikaw ay kasosyo. Peter! Yun ang perpektong pagpanggap, hindi ba? Pagpuslit ng kakaibang hayop sa ilalim ng kadahilanan na ililigtas sila, na may legal na papeles, at pagkatapos ay maginhawang ilalabas sila sa zoo sa kadahilanan na ibabalik sila sa kagubatan. Papalitan sila sa sunod na illegal na paghuhuli. Magkano ang halaga ng isang tigre, Muscles? Hindi ba bababa ng $1,000,000? Paano mo nalaman kung kailan ililipat ang mga orangutan? Nang sabihin ko sa kanila, biglang naging tahimik at halatang nakukonsensya ang tagapag-alaga ng mga orangutan. Nakabantay kami araw at gabi. Hinulaan ko na ang mga orangutan ay pupuslit sa araw na darating ng truck ng pagkain at panustos. At tama ako. Isang malaking iligal na bintahan ng hayop sa ilalim ng pamamahala ko. Muscles? Anong halaga ng mga parsitiko na ito kung hindi papalit sa pera? Huliin niyo siya. Ace, nagawa mo. Na naman, ang salbahe na ito ay kukulong habang buhay. Magaling, Ace. Tara na Ace, nasolusyonan mo na ang kaso. Ano pa ba ang iniisip mo ngayon? Alam mo ba, hindi lang si Muscles ang nag-iisang kriminal. Anong ibig mong sabihin? Ang tunay ng mga kriminal ay hindi lang ang mga nagpupuslit. Sila ang bumibili ng mga hayop na bilang alaga, tropeo o simbolo ng estado. Siguro dapat nilang maranasan ang kanilang sariling karma. Ang isilid sa mga kahon, ilayo sa kanilang tahanan, ikulong, at iparada na labag sa kanilang kalooban. Tanging sa ganitong paraan nila maunawaan ang nakakatakot na dinudulot nila sa mga hayop. Ace, bumalik ka!
Baka pwede nating ituloy ang pustahan.